Si Rufa May Quinto, ang ating minamahal na komedyante, ay kasalukuyang humaharap sa problema. Ang kanyang buhay na puno ng saya at tawanan ay biglang nagbago dahil sa isang seryosong issue na kanyang kinakaharap ngayon. Siya ay kinasuhan ng paglabag sa Securities Regulation Code. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking gulo sa kanyang personal at profesional na buhay. Ang mga legal na dokumento ay nagsasaad ng mga detalye kanyang pagkakasangkot. Ito ay isang seryosong kaso na may malalim na implikasyon. Ang mga tao sa paligid niya, pati na rin ang kanyang mga tagahanga, ay nag-aalala sa magiging resulta ng kasong ito. Ang mga usapan sa korte ay puno ng tensyon at pag-aalala. Si Quinto ay sangkot sa Dermacare, isang beauty clinic na kilala sa kanilang mga serbisyo. Ang klinikang ito ay naging bahagi ng kanyang buhay at karera, ngunit ngayon ay nagdudulot ito ng malaking problema sa kanya. Ang may-ari ng klinik na si Chanda Atienza ay inaakusahan ng mga maling gawain. Ang mga paratang na ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at naglaglay kay Quinto sa isang mahirap na posisyon. Nagsampa ng reklamo ang mga investors na nawala ng tiwala sa pamamalakad ng klinika. Ang kanilang mga hinaing ay nagdulot ng mas malalim na investigasyon at mas maraming tanong tungkol sa operasyon ng Dermacare. Si Quinto ay isang celebrity endorser ng Dermacare. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay nakataya, at ang kanyang pagkakasangkot sa klinika ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang imahe sa publiko. Kinailangan ni Quinto na magpiyansa upang makalaya pansamantala. Ang proseso ng pagpiyansa ay hindi madali at nagdulot ng karagdagang stress sa kanya. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nag-alala para sa kanyang kalagayan. Nagpalipas siya ng isang gabi sa National Bureau of Investigation Headquarters. Ang karanasang ito ay nagdulot ng matinding emosyonal na epekto sa kanya at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga legal na proseso. Ito ay isang mahirap na panahon para sa kanya. Nakaka-stress ang kanyang pinagdaanan at ang kanyang kalusugan ay naapektuhan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pag-aalala at pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kailangan ni Quinto ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang kanilang suporta ay naging mahalaga sa kanyang pagharap sa mga hamon na ito. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit ang mga sikat na tao ay hindi ligtas sa mga pagsubok ng buhay. Si Willie Revillame, ang mapagbigay na TV host, ay tumulong kay Quinto. Kilala siya sa kanyang pagiging matulungin at sa kanyang mga programa na nagbibigay ng pag-asa at tulong sa mga nangangailangan. Sa bawat episode ng kanyang show, hindi lamang aliw ang hatid niya, kundi pati na rin ang pag-asa sa mga tao. Kilala siya sa kanyang pagiging matulungin. Sa kanyang mga programa, madalas siyang nagbibigay ng tulong pinansyal at emosyonal sa mga kalahok. Ang kanyang malasakit sa kapwa ay hindi matatawaran. Nalaman ni Revillame ang sitwasyon ni Quinto. Agad siyang nagdesisyon na kumilos upang matulungan ito. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng tulong, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Nagdesisyon siyang tulungan ito sa pamamagitan ng pera. Ang kanyang aksyon ay nagpakita ng kanyang tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang ito isang simpleng tulong, kundi isang malaking hakbang upang mabago ang buhay ni Quinto. Ito ay patunay ng kanyang kabutihan. Ang kanyang mga gawa ay nagbigay inspirasyon sa marami. Maraming tao ang humanga sa kanyang walang-walang sawang pagtulong. Binigyan ni Revillame si Quinto ng 1,000,000 piso. Ito ay malaking halaga. Ang perang ito ay makakatulong ng malaki sa mga gastusin ni Quinto, lalo na sa kanyang mga kaso at iba pang pangangailangan. Makatulong ito kay Quinto sa kanyang gastusin sa kaso. Ang tulong na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa at lakas kay Quinto upang harapin ang kanyang mga pagsubok. Maraming puso ang naantig sa kabutihang loob ni Revillame. Ang kanyang mga gawa ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagtulong sa kapwa. Maraming tao ang nagpasalamat at humanga sa kanyang kabutihan. Isa siyang tunay na ehemplo ng taong tumutulong sa nangangailangan. Ang kanyang mga gawa ay patunay na ang kabutihan ay buhay at patuloy na umiiral sa ating lipunan. Si Willie Revillame ay isang inspirasyon sa lahat. Ang kaso ng Dermacare ay nagkaroon ng negatibong epekto sa karera ni Quinto. Isa siyang kilalang personalidad sa industriya ng entertainment. Nadungisan ang kanyang reputasyon dahil sa mga akusasyon laban sa Dermacare. Ito ay isang mahirap na pagsubok para sa kanya. Pinanindigan ni Quinto ang kanyang pagiging inosente.
Sinasabi niya na wala siyang alam sa anumang iligal na gawain. Patuloy pa rin ang proseso ng kaso. Mahalaga na hayaan nating umusad ang hustisya. Section 4, isang di inaasahang pagkikita ang kabutihan ni Revillame. Nagkataong nagkita sina Revillame at Quinto sa isang restaurant. Ito ay pagkatapos makalaya ni Quinto mula sa NBI. Nilapitan siya ni Revillame. Tinanong niya ang kanyang kalagayan. Nakinig na mabuti si Revillame. Naunawaan niya ang pinagdadaanan ni Quinto. Nagdesisyon siyang tumulong. Ang di inaasahang pagkikita na ito ay naging isang biyaya para kay Quinto. Section 5, 1,000,000 dahilan para magpasalamat. Ang pasasalamat ni Quinto. Labis ang pasasalamat ni Quinto. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Paulit-ulit niyang pinasalamatan si Revillame. Hindi niya mapigilang ipahayag ang kanyang labis na kasiyahan at pasasalamat sa bawat pagkakataon. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa show nito na nagbigay sa kanya ng malaking oportunidad. Ang show na ito ay nagbukas ng maraming pinto para kay Quinto. Sa harap ng maraming tao, buong puso niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Nag-post din si Quinto sa Instagram. Sa kanyang post, makikita ang kanyang labis na kasiyahan at pasasalamat. Ibinahagi niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga followers. Maraming tao ang naantig sa kanyang mensahe. Sincere ang mga salita ni Quinto. Ang bawat salita ay puno ng damdamin at pasasalamat. Lubos siyang naantig sa kabutihan ni Revillame. Hindi niya malilimutan ang tulong na ibinigay sa kanya. Tinawag niya itong kanyang fairy godfather. Para kay Quinto, si Revillame ay isang anghel na nagbigay ng pag-asa sa kanya. Malaki ang kahulugan ng tulong na ito para sa kanya. Ang bawat tulong na natanggap niya ay nagbigay ng bagong pag-asa at inspirasyon. Sa bawat araw, patuloy siyang nagpapasalamat at nagdarasal para sa mga taong tumulong sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa marami. Section 6, paglampas sa pag-aalinlangan, pagpupumilit na tumulong ni Revillame. Noong una, nagalangan si Quinto na tanggapin ang pera. Nabigla siya sa alok ni Revillame. Sinabihan niya itong pag-isipan muna. Ayaw ni Quinto na maging pabigat. Ngunit iginiit ni Revillame ang pagtulong. Naunawaan niya ang sitwasyon ni Quinto. Gusto niyang gumaan ang kanyang pinagdadaanan. Nanaig ang kabaitan ni Revillame. Tinanggap ni Quinto ang kanyang tulong. Section 7, kwento ng pag-asa at suporta, ang kapangyarihan ng kabutihan. Ang kwento ni Revillame at Quinto ay paalala sa kahalagahan ng kabutihan. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng pagtulong sa kapwa. Isang inspirasyon ang kabutihan ni Revillame. Nagbibigay ito ng pag-asa. Pinapaala nito sa atin na kahit sa gitna ng problema, may mga taong handang tumulong. Hinihikayat tayo nito na maging mabuti at mahabagin. Ang bawat kabutihang ginagawa natin ay may malaking epekto.